Speaking of Harry Roque, naku po, mga DDS, nakakahiya na kayo mga kababayan. Alam nyo ba, yung mga kababayan natin dyan na nagpo-protesta, laging nakaabang, laging nagbabantay kay Digong Duterte sa harap po ng kulungan dyan sa ICC, dyan sa Dahig. Pinalayas mga kababayan dahil sa kanilang kakulitan. Biruin nyo, pinagbigyan na, sumobra itong mga ito. Inantay pa na palayasin sila dahil sa kanilang kakulitan. Eto, mga kababayan. Kaya ngayon, eto mga to, sobrang kakapal ng MOOCs. Araw po sa inyo. Nahuli niyo akong ngumunguya. Nandito po tayo ngayon sa Duterte Forest. Ay, Duterte Forest. May sa Dahig, mga kababayan, doon sa Netherlands, may Duterte Forest na. Grabe naman kayo ha. Talagang, ano ba yan? Legal ba yan? Duterte Forest? Ito po ang mga kababayan natin na nagtitipon-tipon sa Duterte Forest. Ang Duterte Forest po is about 3 minutes walk lang dun sa Duterte Park. Hoy, may Duterte Park din. Yan yung sinasabi ko kanina. Tinawag nilang Duterte Park, mga kababayan, yung harapan po noong selda ni Digong Duterte. Duterte Park daw yun. Ito pa, meron pang sinasabi si Harry Roque. Makipag-ugnayan pa po kami sa kapulisan dito sa Dahig dahil hindi ko po maintindihan kung bakit hindi na sila pumapayag sa Duterte Park. Ang alam ko naman, kung ang Pilipinas ay may Freedom Park, ganyan din sa Netherlands. No? So, titignan po natin kung anong dahilan. Bukas siguro ako'y magdadamit ng Amerikana at kakausapin kong formal ang pulis ng Hague kung ano talaga ang nangyari. No? Okay. Maganda yung point ni Harry Roque, mga ka-GP natik. Sabi niya ganon, makikipag-usap daw siya sa gobyerno ng Hague. Dahil nagtataka daw siya, for sure mga kababayan sa kanya, kapag meron daw Freedom Park dito sa Pilipinas, meron din daw Freedom Park doon sa The Hague sa Netherlands. Teka lang Harry Roque, you know the difference between the Philippines in The Hague and The Hague or the Netherlands? Mga kababayan, kung dito nagagawa ninyo, kung dito may Freedom Park, di ba? Dito lang naman kasi sa Pilipinas, na yung minumura nyo na, pinagbabantaan nyo na yung Pangulo natin, nakakalaya pa rin kayo. Di ba? Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Tapos sasabihin mo, kung merong Freedom Park sa Pilipinas, may Freedom Park din doon sa Netherlands. Magkaiba ang Pilipinas, magkaiba ang Netherlands. So hindi mo pwedeng ikumpara, hindi pwedeng, meron sa Pilipinas, kailangan i-implement din ng Hague yung problema na yan. Kailangan, mga kababayan, meron din bang Freedom Park na pwedeng magsalita yung mga tao dyan sa Hague? Hindi ko malaman kay Harry Roque, mga kababayan, anong klase ba yung the Netherlands? Anong klase ba yung sa Pilipinas? Mga kababayan, hindi yan Harry Roque, kagaya po ng Pilipinas na kung saan talagang inaabuso nyo yung freedom of speech, yung freedom of expression. Pero inantay nyo yung pagkakataon, inantay nyo yung oras na kung saan sa sobrang kakulitan ninyo, pinalayas na kayo dun sa tinatawag ninyong Duterte Park. Duterte Park? Ano, mga kababayan, kayo na ang dyan, may sarili na kayong batas? Pinangalanan yung Duterte Park? Ibang klase. Ano kayo? Ano ba kayo dyan? Mga kongresista ba kayo dyan? Na isinabatas nyo, mga kababayan, na palitan yung pangalan ng ng park dyan na Duterte Park? Pero, mga kababayan, kidding aside, alam nyo na ang napapahiya dito, hindi po pangalan ni Harry Roque, hindi naman pangalan ng DDS ang napapahiya dito. Sa atin, sa tayong mga nakakaalam, nakakahiya si Roque, nakakahiya ang mga DDS sa kanilang pinagagawa. Pero dyan sa Netherlands, mga kababayan, it is the Filipino ang nakakahiya, hindi po kayo. Diba? I-general nila yan. Kasi syempre, pag halimbawa,
pinapaalis kayo ng mga gwardiya dyan. Sasabihin sa inyo, anong ginawa mo? Bakit mo pinaalis yun? Ayun, kasi yung mga DDS, di naman tatawagin ganun eh. Hindi naman sasabihin, yung mga DDS kasi ang kukulit. Si Harry Roque kasi ang kulit. Talagang nandun pa rin sila sa harap ng selda ni Digong. Hindi naman sasabihin ganun. Sasabihin, yung mga Pilipino eh. Matitigas ang ulo, kaya pinagtabuyan na namin. Ayun sila ngayon. Nandun sa Forest. Diba? Ma'am Peli Hatamosa Kinkito. May Duterte Forest pa daw. Pagtatawanan na naman ako ng kaibigan ko. Doon natatawa siya na nakikita mga yan dyan pakalat-kalat. Diba? Mga kababayan, sa ating mga Pilipino, talagang tatawanan natin si Harry Roque. Tatawanan natin yung mga Pilipino na makukulit dyan. Ang point ko dito, paano yung ibang bansa na alam sibilisado, alam natin na hindi sila mahilig sa ganyan. Siyempre, ang papansinin dyan, it was the Filipino, mga kababayan, na nangungulit. It was the Filipino na pakalat-kalat dyan, na pinagbigyan na nga ng napakahabang panahon, na imbes na ang gagawin lang nila, kasi sabi dito, no, ayon din sa aking narinig, ayon sa mga nagbalita sa akin, dyan daw sa Netherlands, hindi yan kagaya dito sa Pilipinas. Sa Netherlands, mga kababayan, kaya nung una, di ba ginamit nila yung salitang picnic? Na sila daw ay nagtitipon para mag-picnic, para mag-reunion yung mga magkakapamilya. Dyan sa Netherlands, mga kababayan, ang kanilang pala dyan, parang yung mga mall, sasarado ng Sabado-Linggo. Di ba? Para yung magpapamilya, yung mga magkakaibigan, ay may pagkakataon po sila na magsama-sama at makapag-picnic dyan sa mga lugar na magaganda dyan sa Netherlands. Diba? So, kumbaga, sila talaga, may time. Meron sila talagang para sa pamilya. Mga kababayan. Tapos ngayon, ginamit ng mga Pilipino yung pagkakataon na yon. Imbis na picnic, rally. O wag rally. Wag natin sabihin rally. Pagtitipon. Diba? Pagtitipon. Sa harap ni Digong. Kahit anong gawin nyo dyan, wala na kayong magagawa eh. Si Digong, pagbigyan nyo na yung trial matapos. Kung kayo ay naiinip na, puntahan nyo yung mga abogado nila at pagsabihan ninyo bakit ganun ang mga pinagagawang motion. Sabi ni Elber na Nova, baka mahunting dyan sa Forest si Roque. Mapagkamalang baboy ramo. Pwede. Lito Muerta Copas. Kabubuhan nila, dinala pa nila dyan. Pag nakulong, wala BBM pa rin. That is true. Diba? Lalo na tayo, mga ka-GPnatics, mga Pilipino, meron din tayong bad, kumbaga may bad image din tayo. Bakit? Alam nyo naman, dyan nagtago si Joma Sison. Diba? Oh. Tapos dadagdagan nyo pa ng ganitong eksena. Aantayin nyo na palayasin kayo. Dapat, sabi nga nila, one word is enough, mga kababayan, para sa isang matalinong tao. Diba? 2 is too much. 3 is dangerous. One time ka lang sanang sabihan, lalo na ikaw, Harry Roque, isa ka pa namang abogado. Oh. Tama, ibang lahi pagtatawanan tayo mga Pilipino, kasalanan ng mga katulad ng mga DDS. Kaya lang, hindi nila sasabihin na it was the DDS who did that. Diba? Hindi naman sasabihin ganun, it was the Filipino. Yan ang sasabihin nila. Pakialam nila sa mga DDS dyan. Yung mga judge nga eh, mga kababayan, wala silang pakialam, diba? Wala silang pakialam. Dito nga lang sa politika sa atin, wala silang pakialam eh. Oh, diba, Ma'am Trexie Villa? Oy, Maestro Paul, kabsat. Tama? At nakakapagtaka, mga kababayan, sa buong mundo, naririnig, naka-televise ka, naka-upload yung video mo, sasabihin mo, it was Duterte's Park, Duterte's Forest. Mga kababayan, kailan pa pinangalanan? Diba? Dito sa Pilipinas, isinasabatas yan. Kailangan pagpulungan yan. Kailangan
aralin yan ng mga kongresista natin. 'Di ba? Para mapalitan yung pangalan. Kalye nga lang dito, ang tagal-tagal bago pag gustong palitan, talagang pinag-uusapan eh. Ito sa kanila, in an instant, Duterte Park, Duterte Forest. Grabe. Harry Roque. Alam mo, dati matino ka naman. Maraming umahanga sa'yo. Napunta ka lang sa partido, napunta ka lang sa kampo ng mga Duterte na wala ang prinsipyo mo. Hamag ka. Sabi nung isa, baka pagkamalang ka daw baboy mo dyan. Di ba? Oh. Oy, Harry Roque, baka mamaya yan naman ang agawin mong property. Di ba kasi sa pagpapangalan mo ng Duterte's Forest, Duterte's Park, ano yan? Nabili nyo na ba yan? Nabayaran nyo yan? Ha? Asikasuhin mo muna yung problema mo doon. Mukhang itong si Ombudsman Martires. Mukhang ano, mga kababayan, nauungkat na ang problema, nakasangkot ka Harry Roque tungkol doon sa land grabbing sa Bataan. Mamaya natin pag-uusapan yan mga kababayan sa second topic natin, I mean sa second live natin ha. Sabi ni Maestro Paul, buhay pa ba yan Kabsat Go Philippines? Buhay pa naman. Di ba? Sabi ni Ma'am Arlene kayo manggi, pinairal na naman ni Akla yung pagka-land grabber niya gaya ng ginawa niya sa Bataan. Sabi ko nga kanina, di ba? Baka mamaya sasabihin niya, oy, amin to ha, Duterte's Forest to. Nandito kami nakatungtong sa amin to. Oy, nandun kami sa, bakit kami pinalayas doon sa Duterte's Park? Kay Duterte yun ha, bakit kami pinalayas doon? Ha? Dati yun, Go Philippines matino siya. Ngayon parang nawawala sa park at sa sarili. Matindi-tindi pala yung problema doon sa land grabbing sa Bataan. Talagang matindi to si Pebbles Talakera. Daming alam. Sino kaya nagbibigay ng info dito kay Pebbles, no? Yan ang katanungan eh. Anyway, mga ka-GP natin, third topic tayo. Eto